Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, malaking benepisyo naghihintay para sa mga estudyante ng Electrical Engineering na sasali sa training at seminar ng IIEE Northern Luzon para sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inpakamo ni Engineer Rigor Gabor, Regional Governor iti Institute of Integrated Electrical Engineers Northern Luzon nga dati na pagnunumuan ti IIEE ken iti Qatar chapter para iti paragsanay digiti estudyante, faculty members ken practitioners. Kunana ang malaksit iti paragsanay ket mabalin pa iti sumrekkas virtual and the job trainee digiti estudyante iti Qatar. Inbatad ni Gabor ababen ti Memorandum of Understanding ket mabigbig digiti masiknan iti entero alubong. Inbunanag na ati benepisyo ti dadalanda iti paragsanay ken iti seminar ket saan nakasapulan na dumalanda iti eksaminasyon tapno makapagtrabaho ijay abroad. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Mga bukiring barangay sa lungsod ng Cebu isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angeli Tahapal. Gipaubos na sa state of calamity ang mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Subo gumikan sa nasyonalting epekto sa El Nino. Niadtong Miyerkules, Marso 27 sa gipahigayon nga special session sa Cebu City Council, giduso ni Councilor Joel Garganera, chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management, ang usa ka resolusyon alang sa deklarasyon. Pinaagi sa pagpaubos sa state of calamity sa dili maubos sa 30 ka mga barangay magamit sa Cebu City DRRMO ang Quick Response Fund aron nga ma-mitigate ang epekto sa huwawa. Kasi sa taho sa City Agriculture Department, 50% sa production area sa bukirang barangay ang naglisod na gayud sa tubig, diin mokabat sa 115 ka mga ektarya sa agricultural productions nga giuma sa 506 ka mga mag-uuma ang apektado. Sa gipahigayon nga executive session diin gipatawag usab ang mga Farmers Association, sila mibutyag ngadto na sa konseho nga maglisod na jud sila sa supply sa tubig nga ilang magamit sa matag adlaw hilabi na alang sa ilang mga tanom. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Subo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angeli. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Green Sea Turtle matagumpay na nailigtas at naibalik sa karagatan sa tulong ng Sulat Emergency Response Team sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Malangpuson nga na-rescuehan Sulat Emergency Response Team ang isang distressed sea turtle or pawikan nga siya ni-report nga natitilo samtang naglulutaw-lutaw ha Sulat River harani pantalanhan barangay Tabe nasabi nga bungto. Ha initial nga assessment nga dan pawikan na ibaruan nga inin na kada maupay nga kondisyon bisan pa man may dapira nga mga barnacle nga gintanggal antes pa inibuhian. Dayon nakapag-coordinar ang LGU Sulat ngadto sa Senro Dolores para hin proper tagging. Dindidahan evaluation na baroan nga inin usa nga female green sea turtle nga may ada kalabaon nga 100 cm ngan 73 cm nga kahalapad han carapace sini. Ini nga green sea turtle in classified como endangered species subay hiton IUCN Red List. Malangpuson nga gimbuhian na nasabi nga pawikan baybayin han Sulat Eastern Samar hadto na kalabay nga simana. Tikang didi ha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Dayan, mula dyan sa Borongan. Yan po ang kabuuan naman na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, subsidiya para sa life insurance ng mga mangingisda sa Cagayan de Oro, sinagot ng lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Sa tinguha nga masuportahan ang mga ngisda o masunod aga regulasyon sa pagpangisda, gisubsidiya sa dakbayan sa Cagayan de Oro, pinaagi sa Agricultural Productivity Operations Office uban ang Philippine Crop Insurance Corporation o ang Agricultural and Disaster Security Scheme ang insurance alang sa 295 ka mga isda. Sumala pa ni Paterno El Gonzales Jr., hepe sa Agricultural Productivity Operations Office, kang tumong sa maong subsidiya nga mapaligkon ang mga isda sa dakbayan, pinaagi sa pagtunol og certificate of coverage nga nagkantidad og 50,000 ka pesos. Dilugang pa ni Gonzales nga ang insurance coverage mamahimo na kining magamit sa mga rehistradong mga isda og maagni sila nga magparehistro aron ni ana gilayon masuportahan sa dakbayan ang ilahang panginabuhian. Gikan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina, alaw sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Zamboanga. Mga biktima ng sunog sa Zamboanga City nakatanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yaan kay basa al gobyerno lokal de Zamboanga el dalida de ayuda para na mga biktima de Kiema kita está na lubuan covered court ayer aga. Yarisipi al mga biktima food bags, agua, kitchen utensils, hygiene sleeping kits y otros pa mga ayuda. Base na assessment i-profiling ya kundi CL City Social Welfare and Development Office o CSWDO, talkan sa 42 mga pamilya o 170 mga individual, ay sa epektaw por kasa na Kiema kaya okurita por 4 del National Barangay Resentamiente. Ya asigura también el alcalde de Ciudad Jandalipe, kita continua lang siyempre el dalida de ayuda, estaba ng gobyerno lokal para na mga biktima del insyendo na mensyonado lugar. Si acordad del Domingo Noche Marzo 31, cuando ya ocurre el Kiema na mensyonado barangay. Desde la Ciudad Zamboanga, esta si Justin Bulanon para ng Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa. Samantala